Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po ang ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Esther. Ito po yung low pressure area na minomonitor natin itong mga nakarang araw at naging isang ganap na bagyo na nga po. Ito po yung as of 5 a.m. update natin ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, narito po yung ating latest update sa bagyong si Esther. Ito po yung dating ang low pressure area kahapon. Ang huli pong lokasyon nito sa 225 kilometers, kanluran ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Naging isang ganap na bagyo na po ito kaninang 3 a.m. ng umaga. Ang lakas po nito nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, nasa 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Samantala, maliban po sa bagyong Esther na magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa lalawigan ng Batanes, ay patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito ang magdadala ng maulang panahon pa rin ngayong araw at posible po hanggang weekend sa malaking bahagi ng western na Luzon, lalong-lalo na po yung area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera kasama yung Bataan, Zambales at gayon din sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite, at ilang bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa Metro Manila, inaasahan pa rin ngayong araw ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad at banta ng mga biglang pagbaha or pagguho ng lupa, mga flash floods at landslides. Samantala, mapapansin po natin walang masyadong kaulapan naman sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may southern part ng Luzon. Inaasahan po natin sa nalalabing bahagi nating bansa generally fair weather, pero po posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Minsan po meron din tayong mga thunderstorms sa madaling araw. Narito po yung magiging track ng bagyong si Esther. Base sa ating pinaka-latest na update, makikita po natin na ang bagyong Esther ay patungo dito sa may bahagi ng Taiwan. Posible po ngayong araw ito ay maglandfall sa may southern part ng Taiwan. At habang binabaybay nito, papalabas ng Philippine Area of Responsibility, posible pong by tomorrow, araw ng Sabado, ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility bandang umaga. Posible itong lumakas, mag-isang ganap na tropical storm. Kapag po may tropical storm na or tropical storm category na yung bagyo, ito po ay bibigyan na ng international name. So pag ito po ay tumungo na sa may southern part ng Japan, posible po itong maging isang ganap na tropical storm category. Pero sa ngayon po, mananatili pong tropical depression itong bagyong si Esther habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga sa bagyong Esther, tayo po ay nagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bahagi ng Batanes. So sa mga kababayan po natin sa Batanes, asahan po yung posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at malalakas na mga pag-ulan na dulot nga ng bagyong Esther. At narito naman po yung ating inaasahang magiging mga pag-ulan po, no, dulot ng bagyong Esther at ng habagat. Ngayong araw, inaasahan po natin ang maulang panahon pa rin, lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Sur at La Union, at gayon din po sa area ng Ilocos Norte, Abra, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mag-ingat po muli sa mga posibilidad ng mga flash floods at landslide na dulot po ng malalakas na mga pag-ulan. Ito ay dulot ng habagat, samantalang ang malalakas na mga pag-ulan sa may area ng Batanes ay dulot naman ng bagyong Esther. Bukas, araw ng Sabado, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Ilocos Region, maging sa mga lalawigan ng Abra, Benguet, at gayon din sa Zambales. Pagdating po ng araw ng Linggo, ina-expect naman po natin ang mga pag-ulan ay dito na lamang sa may area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So muli po, no, asahan po natin this weekend, ngayong araw ng Biyernes hanggang weekend, ay mananatili pong medyo maulang panahon pa rin sa malaking bahagi nga ng western section ng Luzon, area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Samantala po, sa lagay naman ng ating karagatan, unahin po muna natin yung mga lugar na may mga magpagbugso po ng hangin. Ngayong araw, bagamat wala naman pong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ibang pambahagi ng Luzon, maliban sa Batanes, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot pa rin yan ng habagat. Mananatili po ito hanggang this weekend. Mapapansin po ninyo malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito po sa may area ng western section pa rin ng Luzon, kabilang din yung Calabarzon, Occidental Mindoro, ay asahan pa rin po itong mga pagbugso ng hangin. Pagdating ng araw ng Linggo, may mga pagbugso din ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Isabela at Zambales. At sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat yung Northern and Central Luzon makararanas ng katamtaman hanggang sa mga maalong karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Lalo po dito sa may western section ng Luzon, kung saan nga umiiral, medyo malakas po yung habagat dito sa may western section ng Luzon, kaya mag-ingat po yung mga maliliit na mga bangka. Samantala po, ang Pag-asa
ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng Pag-asa ang onset ng rainy season. At dahil po dito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng Type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre. At dahil nga po nasa panahon na tayo ng El Nino, or papunta tayo sa El Nino, asahan din po na itong habagat season natin ay posible pong mas malalakas yung mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa western section ng Luzon. Kaya dahil po dyan mga kababayan, lagi po tayo magdala ng mga pananggalang sa ulan at laging makinig sa update ng Pag-asa para po sa mga latest nating mga kondisyon ng ating panahon.